Kaya ho yung pag-aayuno ay hindi lang talagang pag-iwas doon sa mga bagay na kinagigiliwan, bagkus lalo't higit sa mga sitwasyong pwede magdala sa iyo sa kasalanan. Because Lent is like pushing the reset button of our lives. At para sabihin, ito ang Kwaresma, yung mahahalaga lang sa buhay, ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Kaya nga si Kristo dinala sa disyerto Kasi sa disyerto, nandun, wala ron yung mga bagay-bagay na kailangan mo. That's why Lent is a desert experience when we push the reset button of our lives so that we can only opt and desire for what is important. At ano yung mahalaga lang sa buhay? Isa lang, Diyos lamang, wala nang iba. Amen? Okay. Kaya nga po, alisin nyo po sa isip ninyo, okay lang naman din, pero mas maganda maunawaan nyo. Magpo-post kayo sa Facebook, itsura ng inyong tapos ang caption, my everything. Para sa akin, no, they're not your everything. Jesus is your everything. Pero sila, daan mo para mapunta kay Jesus. Yun. Yung pamilya mo, hindi yan ang mahalaga lang sa'yo. Diyos ang mahalaga sa'yo, pero ang pamilya mo, daan mo para mapunta ng langit. Amen? Yun Okay? Di ba matapos mong papwestuhin yung anak mo dyan, pipicturan mo, mumurahin mo pa pag malikot, huwag kang malikot, pipicturan kita. Tapos pag-post, my everything. Pero namura na yon, may everything pa rin. Okay? So ngayong Kwaresma, ipinapaalala sa atin, wala yan yung mga nabili mong cellphone na mahal. Wala yan yung mga Hermes mong bag. Wala yan yung mga sapatos mo mamahalin. Diyos lang sapat na sa buhay. Amen? Mahina ng amen nyo, no? Kanina malakas Okay. Kaya mga kapatid, ito ang una. Continue your sacrifices. Pagpatuloy nyo lang. Sapagkat itinuturo din ng ating pagsasakripisyo, kung may pangangailangan ka, Diyos ang magpupuno ng iyong kakulangan. Yan, okay? Kaya ngayong Kwaresma, no? Kahit may pangangailangan ka, kasi meron ka iniiwas sa mga pagkain, ay Diyos lang sapat na. At ano man ang aking kailangan, Diyos ang magpupuno ng lahat ng kakulangan. Alam niyo po, nung ako po'y bagong ordained pa lang bilang diakono, that was 2001, okay? Na-assign po ako sa Parang Marikina. Hindi ko siya masyadong Marikina, parang lang. Okay, so Parang Marikina. And summer po noon, nung ako in-assign doon, nung araw pong yun, parang tinuruan agad ako ng Diyos kung paanong mag-tissue. Thank you po. Okay? Bakit? Kasi pag summer, di ba, merong mga project ang simbahan like Operation Circumcision. Yan. Nakaka-relate kayo, no, mga babae? Okay. So, sumilip ako doon sa bintana ko kasi nakasign ako doon sa simbahan. Sumilip ako sa bintana ko. Wow, haba na ng pila. Ano kasi yun Sabi ko, siguro libre ito. Haba ng pila no? Haba ng pilang ganyan. Tapos may nakita ko isang bata. Bumaba po ako May nakita ko isang bata na hindi nakapila. So baba ako, sabi ko, ba't hindi kayo nakapila doon? Ba't hindi ka nakapila? Sabi niya, Rev, wala po akong pera Sabi ko, pera? Bakit? Ang ibig sabihin? Meron daw pong 50 pesos na donation. Ganun ba? Sabi ko, may kasama ka ba? Sabi niya, meron po 3 po kami. Sige, pumila kayo doon. Papasikat ako Pila kayo doon. 150 lang pala Sige, pila kayo doon. Mas maganda, mauna kayo
Kasi pag narinig niyo yung sigaw ng mga nauna, baka umalis kayo sa pila. Sabi ko, mauna na kayo doon. Di una silang ganyan. Akit ako sa kwarto. Diakono po ako noon, ha. Sabi ko, sige, ako nang bahala sa mga batang to. Maniwala kayo sa hindi, mga kapatid, ha. Pagbukas ko ng wallet ko, walang laman. Wala. No? Sabi ko, hindi, may pera ako. Sabi ko, kaya ko to. Abay, pati yung mga ilalim ng damit ko, tinin ako, baka may mga sobrang naipit pa. Kau-ordain ko lang eh. Sabi ko, wala ah. Matindi pala ako sa kuhaan ng pera, walang natitira. Sabi ko ganun, sabi ko, naku, patay tayo dito, paano itong 3 batang ito? Sabi ko, yabang ko kasi eh. No? Nakasilip akong ganun, ako, malapit na sila. Sabi ko ganun, malapit na sila. Sabi ko, ang gagawin ko? Maya-maya tumawag ang sekretary. Reverend Jeff pa ako na, Rev, meron daw po magpapabless ng sasakyan. Ito na to. Sabi ko na eh, alam ko may awa ang Diyos eh. No? Talaga may awa ang Diyos eh. Di ba ako? Bless ko po yung sasakyan. Okay? Tinagalan ko pa eh, para tagal nung bunot niya. Para may time pa siya magbunot ng mga malaki-laki. Okay? So, habang ako po yung nagdadasal, okay, tapos na po, yung sobre po, inaabangan ko talaga. Kasi may pagbibigyan ako eh. No? So, pag ganun pangalan siya, gumaganon ako eh. Okay. Kasi naman, ang prinsipyo ko rin, ask nothing, but refuse nothing. Huwag kang hihingi, pero pag binigyan ka, huwag kang tatanggi. Tama naman, di ba? Kaya ho pagkatapos nito, pag meron kayo aabot sa akin, hindi ako tatanggi. No? Pero hindi ho ako manghihingi. Okay? Binigyan na po. Hulaan niyo kung magkano laman. 150. Pero nalungkot ako. Sana naman 200 para pati ako makapila na. Pero alam niyo po, bakit hindi ko nalilimutan yung karanasan na yun? Sapagkat sa murang edad ko bilang isang diakono at magpapari, parang gusto na agad nang sabihin ng Diyos sa akin, huwag kang mayabang. You need my grace in everything that will happen. Amen? This is my ministry, sasabihin ni Jesus. It's not about you. It's about me. Kaya yan ho ang magandang aral sa atin ng ating pag-aayuno. Yes, you will need something. Magkukulang, magugutom, pero Diyos ang bahalang magpuno ng inyong kakulangan. Amen? Okay. Mga kapatid, sa ating pag-aayuno, lagi niyong tatandaan, hindi tayo lulubayan ng diablo kapag tayo may gustong sakripisyong gawin. Mag-i-inject ako ng konting aral kasi sabi ho sa introduction, ako po ay chief exorcist ng diocese. Pero bawal ho maposes ngayon. Wala akong panahon. Tsaka wala ho akong faculty sa Diocese of Novaliches. Pumunta kayo kay Father Nonet Legaspi. Okay? Nakita ko din at napansin ko na sa tuwing tayo'y mangangako, ang diablo hindi tayo lulubayan. Di ba? Tama? At ang diablo, lalapit yan kung kailan tayo mahina na. Kaya nga si Kristo, natatandaan nyo, nilapitan ng diablo nung siya'y gutom na. 40 days ba namang hindi kumain eh. Eh malamang yung diablo, gutom ka na, gawin mong tinapay ang bato. Diba? Kaya ho, tinan nyo tinan nyo itong mga pagkakataon na ito. At gusto ko tandaan ninyo, para pag na-encounter ninyo, masabi ninyo, eto na yung sinasabi ni Father. No? Na kapag ako'y vulnerable na, kapag mahina ka na,
Kapag nag-away na kayo ng misis mo sa bahay at pagpasok mo ng opisina, mamasahihin ka na ng sekretary mo. Vulnerable ka na nun. Kapag ikay gutom na, hindi ka naman kumakain ng ampalaya, pero merong maghahain sa'yo ng chokes to go. Ganyan. Vulnerable ka na. Mangangako ka na maraming bagay. Mangangako ko magsusumba na ako araw-araw. Pero hindi. May magyayaya sa'yo na kayo ay kumain sa labas. Ganyan ang Diablo. The devil will work this Lenten season, double time, overtime, all the time. Okay? Kaya kapag mahina ka na, vulnerable. Mga kalalakihan dito, ipapaalala ko lang sa inyo, alam ng Diablo kung kanino kayo nagagandahan. Kaya hindi magpapakita ang Diablo ng kababaihang hindi kayo nagagandahan. Sapagkat di ka naman matutokso ron. Ganon din ang kababaihan dito. Kung kanino ka naaakit, kung kanino ikaw ay nai-entice, yan ang ipapakita sa'yo. At ako bilang pare, aaminin ko sa inyo, hindi na bago ng ordinasyon ko yung taste ko. Kung ano yung maganda sa akin ng seminarista ko, ganun pa rin hanggang ngayon. Kaya ang Diablo alam yon. Sabi ko nga madalas sa aking exorcism lecture, kung ako'y tutoksohin ng Diablo, hindi siya magpapadala ng 98 years old na lola na nakahiga na sa kama ko. Di ba? At sasabihin sa akin pagpasok ko ng kwarto, Father, kiss mo ako. Lola naman. Tigil-tigilan na po natin, Lola. Ano? Maghuhubad ako, Father. Pag naghubad yan, sasabihin ko lang, ba, si Lola pala nakakulduroy, yan, oh. Hindi nakakarinig yung mga bata, oh. Hindi alam yung kulduroy. Okay? Nag-guess yung point ko, kung kailan tayo mahina. Kaya tinan nyo at pansinin ninyo, ha? Ngayong may mga pangako kayo, magdadasal na ako tuwing gabi ng rosaryo. Ay, alam ng Diablo pangako mo, pauwiin ka ng inaantok na. Okay? Hindi mo na magagawa. Kailan pa? Kapag ikaw ay nangakong magbabagong buhay. Diba? Anong hirap-hirap? Tama? Nasabi mo magbabago ka na, magpapakabait ka na. Kaya naman, ang dami namang tuksong dumadating. Mabuti pa noon, hindi ako lumalaban. Ngayon, kailangan kong lumaban. Guess nyo? Mabuti pa noong hindi ako nagsisimba, okay lang ako. Wala akong pakikibaka. Pero ngayon nagsisimba na ako, bakit ang dami ko ng mga pagsubok na hinaharap? Because you're in a spiritual change. And the devil will not give up easily on you. Kailan pa? Kapag ikay pagod na, di ba? Nararanasan niyo yan? Pag pagod ka na, tama na. Okay na yan. Bukas na lang. Ayan. Bukas na lang kita mamahalin. Kailan pa? Kapag ikay depressed, di ba? Depressed ba kayo? No. Father Romel nandun. Si Father Alan saan? Ayun. O yan ang mga depressed. Kayong tawag sa inyo, delay. Hindi na-get ni nanay. Ano yun? Depressed and delay. Delay people kayo eh. Okay. Oo nga! Narinig ko. Ngayon lang niya na-gets. When you're in pain. Alam niyo po yung napakalaking tukso kapag kayo nasasaktan, kapag meron kayong karamdaman, kapag meron kayong iniinda, magpa-albularyo, magpatawas. Tinan yung tukso ng Diablo. Huwag ka na magpa-doktor, mahal. Huwag ka na pumunta kay Father, hindi mo siya makikita. Dito na lang sa albularyo. Mura lang.
Tatawasin ka lang, gagaling ka. Kita niyo ang Diablo? Si Raulo? Dadalhin kayo sa kasamaan, hindi naman kayo gagaling, lalala pa ang inyong sitwasyon. Father, masakit na eh. Yun nga eh. When you are in pain. And finally, when you are alone. Kanta yan, ang taas niyan. Nagbukas ka ng candy. Yung wrapper, binulsa mo kasi ang dami mong kasama eh. Pero pag mag-isa ka na lang, saan mo itatapon yan? Haliparot ka? You get the point? Okay. So, remember the 6 situations. Okay? At asahan nyo na. Kapag vulnerable ka, kapag you are in a spiritual change, when you are tired, when you are depressed, when you're in pain, and when you're alone, the devil will attack you. Especially because you have a promise to God. So yan ang ating ayuno. Punta tayo sa pangalawa. 3 lang naman to eh. Okay? Kayo mag-alala. Okay? Samba. Sinabing samba, yan o. Tingnan niyo mga example na pwede mong gawin, no? Magdasal na mas madalas. Dagdagan ang araw ng pagsisimba maliban sa araw ng linggo. Oy, maganda yon, ano? Pero meron dito mga daily church goers. Taas nga yung kamay yung mga daily church goers. Asan po yon? Wala masyado yung nagsisimba rito. Daily church goers, yan. Kayo po yung mga taong meron ng permanenteng upuan sa simbahan. Di ba? Yan yung mga araw-araw nagsisimba. Mga may permanente ng upuan. Pag wala, halata. Okay? Pag may bagong nagsimba, birthday nun. Pag mag-asawa, anniversary yun. Yeah. Maya-maya, lalapit na yan pagkatapos. Okay? Mga daily church goers. Tapos, dagdagan ng araw ng pagbisita sa Adoration Chapel. Yan, iba pang pwede mong gawin, ano? Alam nyo, mga kapatid, pag may pumunta sa akin na isang tao at sasabihin, Father, hindi ako marunong magdasal eh. Alam niyo ang unang payo ko? Hindi ka marunong magdasal? Huwag mo sa akin sabihin. Sabihin mo sa Diyos. At sinisiguro ko sa iyo, nagdasal ka na. Get the point? Kung hindi ka marunong magdasal, huwag mo sabihin sa ibang tao. Sabihin mo sa Diyos. And I assure you, you have just begun your prayer. Kasi ang gusto ng tao, ang alam ng tao, dapat maraming sinasabi sa dasal. Kaya ang sabi niya, hindi siya marunong. But let me remind you, my dear friends, are you listening? Let me remind you of these simple words. The simpler the prayer, the better. Because the heart of prayer is the prayer of the heart. Ulitin ko ha. The simpler the prayer, the better. Because the heart of prayer is the prayer of the heart. Kung anong laman ng puso mo, hindi ka pwedeng makipagplastikan sa Diyos. Yan ang sabihin mo sa dasal mo. Minsan nga, kahit luha lang, dasal na. Naranasan mo na ba yon? Haharap ka sa Adoration Chapel na ganyan. Sa harap ng Blessed Sacrament, wala kang sinasabi, lumuluha ka lang. Magtiwala ka, nagdarasal ka na nun. Sapagkat ang ating mga luha, maaring dasal sa Diyos ng pighati. Tulungan mo ko, Lord, payakap naman. No? Di mo kailangan maraming salita. Alam niyo po, marami namang simbahang may Adoration Chapel, no? Meron po ba kayo? Wala. Pero may mga ibang simbahan, may Adoration Chapels, no? Sa amin po simbahan, meron. Aircon. Pag tinitingnan ko sa CCTV, ang daming natutulog. Minsan na-tempt ako, patayin ko kaya aircon nito. Tingnan ko kung may magdasal pa. Pero hindi eh. Sabi ko, sige, hinayaan ko lang. Aircon, baka naman napagod. Gusto niya doon magpahinga. O sige, matulog siya.
wag lang hihilata. Pero iba talaga yung, hindi ko sila hinuhusgahan na sila'y nagpapalamig lang. Hanggang ngayon, hindi ko sila hinuhusgahan. Iniisip ko lang na kapag siya'y nakakatulog na sa pagdarasal, wow, ang lalim na ng ugnayan niya sa Diyos. Sa totoo lang, oo. Bakit? Ba't sinasabi ko yon? Alam niyo kapag nakakatulugan niyo na ang Diyos sa pagnanalangin, baka tandayan na ang lalim na ng ugnayan niyo. Sino po dito ang nag-silver anniversary na ng wedding? Marami na ba? Sino po dito ang more than 20 years na kasal? Okay. May nag-golden na? Golden po. May golden na. 100 years. Wala pa? Hinaan nyo naman. 10 years nakasal. Okay. Bakit ko tinatanong? Ang dalawang magkasintahan o dalawang tao na bago lamang magkakilala, laging gusto nag-uusap niyan. Tama? Pag nagsama yan, anong pangalan? Anong apelyido niyo? Saan nga ba probinsya niyo? Anong pangalan ng nanay mo? Buo? Kailan birthday mo? Saan nag-aral? Dapat walang gap. Kasi bago pa lang magkakilala. Kaya mo ba imaginein? 45 years na kayong kasal, yung pa rin usapan nyo. Ano nga bang pangalan ng nanay mo? 50 years na kayong mag-asawa, tatanungin pa ng misis, anong paborito mong ulam? Okay? Pag mahaba ng samahan, kadalasan wala nang usapan. Holding hands lang, pwede na. Tama? Mga kapatid, hindi yan naiiba sa karanasan nyo sa Diyos. Tandaan nyo yan. Huwag kang matakot na humarap lang sa Kanya, sa simbahan, sa Adoration Chapel. Huwag kang matakot na umupo lang minsan ng walang sinasabi. Your presence in front of God is more than enough. Huwag kang malungkot kung wala kang masabi sa panalangin. Mahalaga, nandun ka. Mahalaga, nandito ka sa simbahan. Mahalaga, hinihintay mong tanggapin si Kristo. Hindi ko binabaliwala yung mga novinaryo ninyo. Alam nyo, pag nagbibisita iglesia sa tuwing umaga, hindi pwedeng ang simbahan ay maganda ang boses ng naglilid ng rosaryuhan. Hindi pwede. Dapat, Ama namin. Dapat ganon para malamang simbahan. Wala pa ako napuntahan na, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ay, nakakatamad yon. Dapat yung masakit sa tenga para lahat ng nasa baryo gising. Yan ang ina-assign talaga. Yung mga ganon, sa letrang B, mga ganyan akong kumana. Okay? Hindi ho masama ang mga ginagawa niyong novenaryo, novena masses, novena kay Padre Pio, ang pagdarasal niyo ng rosaryo, wala pong problema doon. Ito'y pakikiisa sa dasal ng simbahan. Pero, ngayong Kwaresma, baka pwedeng simulan na meron kang oras na personal mo sa Diyos lamang. Na kaya mong banggitin ang lahat ng bagay sa Kanya. Lord, malungkot talaga ako eh. Kung malungkot ka, kahit Monday, edi mag-sorrowful mystery ka. Kala nila mali iyon eh. Hindi mali iyon. Sa totoo lang. Masaya ka, Tuesday, edi mag-joyful mystery ka. Yun ang nararamdaman mo eh. Kala nyo mali iyon? Iharap nyo sa akin kung sino magsasabi mali iyon. Guess nyo yung point? Again, the heart of prayer is the prayer of the heart. The simpler the prayer, the better. Alam niyo ba, ako po ina-assign noon sa Antipolo Cathedral. Sino na po nakapunta na sa cathedral namin? International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Yan. Na-assign po ako doon noon. Bagong pare.
At alam nyo, mga ina-assign lang doon, mga bagong pare, kadalasan. Kasi ang daming ginagawa doon. Magmimisa ka pagkagising mo, magbibinyag ka sa gitna ng umaga, may kasal ka pa, tapos may kumpisal pa buong araw. Tapos kung halimbawa mayroon pang may patay, ay nako, grabe ho ang patay doon. Talaga. Minsan paglabas mo, 16 ang nasa harap mo. Kala mo may lumubog na barko. Okay? Matindi. Sa isang araw, pwede mo ma-perform lahat ng sakramento halos. Hihiga ka na lang, may tatawag pa, Father, sick call po. Sabi ko, ano ba naman yan? At alam niyo po, sa katedral, kung saan ako na-assign noon, doon ko nasasabi madalas ang pinakamakahulugan kong panalangin. Ano yun, Father? Turuan mo kami. Simple lang. Pagpunta ko ng kwarto ko, Lord, pagod na po ako. Matutulog na ako. Amen. Question. Did I pray? Did I pray? Because the heart of prayer is the prayer of the heart. Okay? Okay, matakot sa dasal niyo. Kung ngayon, nangako kayo na kayo magro-rosaryo gabi-gabi, pero inabot kayo ng pagod, simulan nyo lang. Tip ko, simulan nyo lang. At kapag nakatulugan ninyo, hindi kayo nagkakasala. Sabi niya, ay, yung pala naman eh. Matutulog na lang ako. I believe in God. Pwede. No? Nangyayari din sa akin yan eh. Pagod na ako. Kasi nga naman, tinatandaan ko yung sinabi sa akin ng spiritual director ko sa seminaryo. The rosary is the prayer of a tired person. Sabi ko, wow, nga no? The rosary is the prayer of a tired person. Napagod ka na sa buong araw. Gusto mong matulog na hawak ang kamay ni Maria. At kapag nakatulugan mo ang pagiging rosaryo mo, hawak mo ang rosaryuhan, nakatulog kang hawak ang kamay ni Maria. Okay? Yun na lang gagawin ko. Hawakan ko na lang yung kamay ni Maria lagi, ano? Kasi kaya ako sinasabi mga bagay na ito, sapagkat masyado tayong nababagabag. Nakapagdasal ba ako? Huwag niyong tingnan ng Diyos bilang isang mahigpit na tao, yung mahigpit na hukom, o magagalit sa inyo. Maunaway ng Diyos. Tao lang ang hindi maunawain. Okay? Meron pa nga isang natutunan ako eh. Pag halimbawa, hindi mo matatapos yung rosaryo, ibulong mo sa guardian angel mo, ikaw na tumapos na. Abay, tinatapos naman niya. Paggising ko, nasa dulo na yung kamay ko. Okay? Kasi ho, mula noon, hindi na ho ako nag-a-alarm clock pag umaga. Sa totoo lang. Bakit? Kasi tinesting ko po eh. Guardian angel, gisingin mo ako sa tamang oras. Walang palya. Kahit anong tulog ko, 9 o'clock, kailangan ko gumising ng 4 eh. Nagigising na ako ng 4. No? Wag lang 3 kasi momo yun. Okay, mga kapatid? No? Alam ko marami ring pagkakataon na tayo pinipigilang magdasal. At yan ang gagawin ng dyablo ngayon. Pero tandaan niyo po ito. More prayer, you have more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. What remains is kilikili. Husay niyo talaga, no? Okay? Last thing for prayer, I want you to look at this. Takot ang diablo sa isang taong nananalangin. Tandaan niya. Kung kaya't sa tahanan ninyo, kung walang nananalangin, naroon ang diablo. Ugaliin ninyo na may nagro-rosaryo sa bahay. At makikita nyo, mag-iimpake ang diablo. Aalis ang biyanan nyo. No. I mean,
May pupuntahan kasi. May pupuntahan. Buti na lang, wala akong biyanan. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? The devil will stop us from praying because he knows our praying will stop him. Kita nyo? Pipigilan kayo ng diablong manalangin sapagkat alam niya na ang pananalangin ninyo ay pipigil sa kanya para kayo'y matukso. Yan ang sandata natin. Amen po ba? Kaya nga ako kung natatakot kayo, ayan, mapapadasal ka talaga. No? Isang Hail Mary, napakalakas po ng dasal na yan. Sabi nga ng Diablo sa isang exorcism kung alam lang ng tao kung gaano katindi yung Hail Mary na parang dagok sa amin at ang lahat nagdasal niyan, baka wala na ho ang aming kaharian. Yun ang sabi ng Diablo. Buti na lang hindi kayo nag-rosaryo lahat. Kung hindi, wala nang demonyo sa mundo. Okay? Huwag kayong papapigil sa Diablo. At sa tuwing feeling nyo ay hindi kayo makapagdasal, that's when you have to pray. Because you are sure that somebody is stopping you. Okay? Pag aalis, magdasal. Bago lumapang, mga bata, magdasal. Kahit na merong mga nasa harap ninyo na hindi nagdadasal, mag-antanda ka ng krus. Pakita mo, ito ang aking pananampalataya sa harap ng tao. No? Di ba ho may mga intention dito kapag aalis? Halimbawa pupunta ng US. No? Yan sa mga simbahan no? Para sa magpayapang paglalakbay sa Amerika or sa Europe. Meron na ho nagpamisa rito para sa mapayapang paglalakbay papunta ng UP. UP lang, dyan lang. Para kay ganyan, natatawid sa kabila. Walang padasal na gano'n, ano? Wala. Pero pwede ba? Bakit hindi? Paglalakbay din yun, Kaya lang nagpapadasal, mas mahaba kasi yung isa. Ito sandali lang. Meron po sa amin, sa simbahan namin, tatawid lang. Tatawid lang. Ang tawiran po sa simbahan, tapos SM Cherry, may tawiran. Tumatawid siya. Tinutukan ng gunting sa gilid. Yeah. Tinutukan ng gunting. Okay? Sabi ko sa susunod, pag may dala siyang gunting, dala ka ng bato. Tama, no? Talo agad yun. Well, gumanon siya. Gumanon ka bato. Talo. Joke lang yun. Okay? So, next. Patapos na tayo. Pero hindi pa. Alas 11 lang Usapan hanggang alas 3. Tatawa-tawa kayo. Ayaw niyo talaga. Hati. Ito, maganda. Almsgiving. Okay? Almsgiving. Meron nga akong programa riba sa Pilipinas. Fast to feed. Alam niyo yan? Fast to feed. Ibig sabihin, magfa-fasting ka at yung dapat nakakainin mo, ibigay mo na lang sa iba. Fast to feed. Nagkakaroon ng kahulugan yung fasting, di ba? Madalas kang kumain sa isang fast food kasi nga fast Malinaw? Okay? Imbis na ikain mo rito, ipakain mo sa iba. Yan, okay. So ano mga pwede nating magawa rito? Tingnan natin ulit. Baka kala natin, kain lang to Tingnan nyo po Pagkakawang gawa. Okay, basic. Pag-aalay ng mga gamit na hindi naman gagamitin pa. Marami kayo niyan sa bahay? Pustahan, marami kayo sa bahay. Pustahan tayo, ang nanay mo o kayo, meron kayo mga kutsara, tinidor na ayaw nyong ipagamit. At ginagamit lang kapag special occasion. Di ba? Huwag mong gagamitin yan. Silver yan. Tama, no? Ang tanong ko naman, kailan bang special occasion? Di ba? Para sa akin, araw-araw special occasion Pasintabi po
Pasintabi po. Hindi ko lang maintindihan minsan, siguro kayo naintindihan nyo, may mga wine collectors. Okay yan. Wine collectors. Pinakamamahaling wine na kolekta niyang ganyan. Pero hindi mo pwedeng inumin yon kasi collection yon. Tama? Ang point ko naman, kailan iinumin yan? Di ba? Okay, mahal. Nakolekta mo, kailan eh? Pati yung mga kandila na magaganda. Ang gaganda na itsura. Father, hindi sinisindihan yan kasi special yan. Wow, hindi sinisindihan. Hindi kandila yan. No? Ewan ko lang, para sa akin lang ha. Tapos yung mga damit ninyo. Alam niyo yung trend? Marami kong damit, pero hindi ko pamimigay. Dagdagan na lang ang aparador. Pagawa na lang tayo ng aparador. Kahit hindi kasya, ayaw ibigay. Mahal eh. Diba? Pero tingnan yung sinasabi ng Kwaresma. Kailangan mo ba yan? O kailangan mo lang tingnan? O kailangan mo lang na nasa iyo? Baka naman pwedeng gamitin pa ng iba. Yan ang Kwaresma. Sabi ko nga sa inyo, at lagi kong binabanggit ito, kapatid, yung mga damit na hindi mo na magagamit, yung mga damit na hindi nakasya sa iyo, ibigay mo na. Sapagkat kahit anong zumba mo, hindi ka napapayat. Wala na. Bigay mo na. Ako, ang dami ko nang binigay. No? Kasi naman ho ang parishioner eh. Magbibigay ng damit sa akin, hindi nagtatanong ng size. Magtanong muna kayo. Pupunta yung parishioner. Father, nagustuhan mo ba yung damit na binigay ko? Ay, opo, ang ganda. Ba't di nyo sinusuot? Ay, hindi kasya. Maganda, nagandahan ako. Pero hindi ko sinusuot kasi hindi kasya. Eh, nasaan na po? Binigay ko sa pamangkin ko. Magagalit na yon. Kaya sasabihin ko, Sister, masisikmura mo ba na hindi kasya sa akin, sinuot ko? Eh baka hindi dumalo yung dugo sa katawan ko at nangingitim na ang ulo ko dahil ipinilit kong pagkasyahin ang binigay mo. Diba? Sa totoo lang po, yung mga nasa kumbento na kasama ko, mga sakristan, sa office, tuwang-tuwa sila kapag may nagbibigay sa akin ng kahit ano. Yan. At pagdadali na yan sa kwarto ko, alam nila ang ugali ko. Pag binuksan ko yan at hindi ko magagamit, kanila na yan. Okay? Mga sapatos, ganun din. Makita ko nga yung isang sakristan, suot yung sapatos ko, kaya pala nawawala. At narito siya ngayon. Hindi, biro lang. No? Pero, alam niyo po, ngayong Kwaresma, i-challenge ko po yung iba sa inyo, no? If you want Lent to be more meaningful for you, when you go home, look for things that you cannot use anymore, but are still usable. And I tell you, there will be more joy in your heart kapag hindi lang yan nakatiwangwang, pero nagagamit pa ng ibang tao. That is proper stewardship, because all things must be for all people. Alam niyo, sa totoo lang, mayaman naman ho ang bansa natin eh. Pero bakit marami naghihirap? Kasi maraming madamot. Maraming gahaman. Hindi naman gagamitin, gusto lang nasa kanya. Hindi naman mauubos, kukunin pa rin. No? Para yung sa huli nito, pag-ubos ng kinuhang pagkain. Mga kabataan, tandaan nyo rin to. Minsan, pinipilosopo natin no? Uy, marami nagugutom, ubusin mo yan. Ba't pag kinain ko ba yan, mabubusog sila? Maari hindi. Pero hindi ka nagsasayang. At sana yung hindi mo kinuha, pwede pang nakain ng iba, hindi mo naman pala kaya. Diba? Gluttony. Meron pang kakain, kukuha ka pa. Mga mahilig mag-sharon. Ha? Katatapos lang ho ng ating mga parties, mahilig tayo sa mga potluck. Okay yung potluck.
magdadala ka ng 3 tilapia, pero mag-uuwi ka naman ng 5 bangos. Nga ganyan tipo. Isusubi mo agad, may mga kakain pa. And you know, let me tell you about gluttony, ha? This is against the season of Lent. Let me tell you this. Dumaan ang pandemic. Okay, nakasurvive tayo. Kasi nagkalat yung mga deliveries. Food Panda, Grab, and everything. At anong naiwan sa atin? Mga kabataan, yung mga application sa phone ninyo, na kapag ayaw nyo ng pagkain inihain ng nanay ninyo, ilang pindot lang may delivery na. That is gluttony. I tell you. Because anong sinasabi ng gluttony? Ganito. At makinig kayo mga magulang, ituro nyo sa mga anak ninyo. Ito ang panawagan ng Diablo. Pero hamon ng Diyos sa atin. No? Gluttony is like this. That you want this food, you want this amount, you want it cooked this way, and I want it right now. That is gluttony. Ulitin ko ha, ganitong pagkain, ganito karami, at gusto ko ngayon na. Turuan nyo mga anak ninyo, kung ano nakahain, kainin nyo, pinagpaguran niya ng tatay nyo. Ha? Naintindihan nyo ko? Okay? Good. Napakapapalad na mga batang ito. Dati wala naman tayo mga ganyan no? Para makatikim ka ng royal, kailangan mo pang mag-agaw buhay. Para makatikim ka ng Royco, kailangan mo pang magkumbulsyon. Pero kayo ngayon, tatawag at pipindot na lang, nandyan na ang Starbucks, Macau Imperial Tea. Dati, walang ganyan. Okay? Gluttony. Okay? It's against the season of Lent. Labis-labis na pag-utos sa mga kasambahay. Ha? Church worker karamihan dito, no? Alam nyo ba tuwan-tuwa kasambahay nyo pag nagsisimba kayo? Kasi pag uwi nyo ng bahay, may ilang minuto na hindi nyo sila mumurahin. Sapagkat ang nasa isip nila, kasisimba lang ni ate, maya-maya pa yan. Di ba may ganun tayo ugali? Huwag mo akong galitin, kasisimba ko lang. Eh, ilang minuto po. Di ba? Madalas pagalitan ng mga kasama sa bahay, lalo kasambahay. Kapatid, isipin mo, huwag maitulad ang lahat ng kasambahay sa iyo na matalino. Kung matalino yan, hindi yan nagkasambahay. Di sana lawyer yan. Wala yan sa iyo. Ha? Pagpasensyahan mo. Kwaresma ngayon, simulan mo. Application tayo, ha? Di ba? Alam niyo, mas gusto ko nga yung tawag na katulong, eh. Sa totoo lang, ha? Personal to, ha? Mas gusto ko nga yung tawag katulong. Ibig sabihin, tinutulungan ka lang, gumagawa ka rin. Pero tinutulungan ka lang. Gawa kayo lahat, katulong, eh. No? Pero hindi, siya nang gumagawa lahat. Di ba? Ganun na yan, eh. I pay you, you do everything, and I own you. No, 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 no. Tao rin yan. May dignidad yan. Nagkataon lang, mas mapera ka. Pero malamang, hindi ka mas mayaman. Ulitin ko, mas mapera ka lang. Pero hindi ako naniniwalang laging mas mayaman ka. Sapagkat ang yaman, marami kang kaibigan, mabuti ang ugali mo, maganda ka makisama, ikaw ay tumuturing ng dignidad ng kapwa. Yan ang mayaman. Mayaman sa puso mo. Pero kung mapera ka lang, kailangan mo si Kristo, kapatid. Ako, pag mamayabang ko, hindi ako mapera.
Pero pwede akong maging mayaman sapagkat alam ko marami rin nagmamahal sa akin. Taas ang kamay ng may pera dito. Yan. Mag-meeting tayo mamaya. Taas ang kamay ng mayaman. Yun. Kaya pala malaki ang kolekta dito. Guess yung punto natin? Ugaliin ninyo na maging mayaman. Huwag lang maging mapera. Okay? Pag-iwas sa labis-labis na pag-utos sa mga kasambahay, pag-ubos ng kinuhang pagkain. Okay? So yan po, no? This is the season of Lent for all of us. Okay? Now, sa tahanan po, kaya ko po binabanggit ang mga bagay na ito, sapagkat sa tahanan, sabi nga, charity begins at home. Tama? Yes. At kung tayo hindi maging charitable sa mga tao sa bahay, kasambahay, sa asawa, sa anak, paano pa tayo maging charitable sa ibang tao? Okay? Kaya ho, nadiskubre ko bilang isang exorcist, ito ang unang sisirain ng Diablo, ang ating tahanan. Tandaan yan. Lagi yan. The devil will always ruin first your marriage and then the family. Because he knows once marriage is destroyed, the family is destroyed, and once the family is destroyed, the community will be destroyed, and eventually the whole world will be destroyed. Look at the pattern of the devil. He will begin with marriage sa mag-asawa. Ulitin ko the devil hates marriage. Ayaw niya ng mag-asawa. Ayaw niya ng kasal. Gusto niya diborsyo. Gusto niya same-sex marriage. Paninira lahat yan eh. Okay? Gusto niya, annulment, okay yan. Sa simbahan yan eh. Kaya ho, tingnan ninyo yung palatandaan. Sapagkat, kung sa bahay, hindi na natin kayang magbigay, wala na tayong pag-asa makapagbigay pa sakat. You cannot give what you do not have. So I want you to look at the signs when the devil has already come into your homes. No? Kaya mahalaga po talaga nagpapabasbas ng tahanan eh. Na-bless na ba bahay nyo? Na-bless na? Okay. Tawagin nyo si Father ha. Ang daming pari dito, magpa-bless kayo ng bahay. Baka sasabihin nyo, ayaw ko magpa-bless ng bahay, Father. Mahal. Hindi naman ho mahal. No? Pwede nyo pakainin lang si Father eh. Kasi nga ho, di ba, pag yung iba nga talaga gusto ko taon-taon eh. Para daw mawala yung diablo sa bahay. Pero sa totoo lang, kapag ako nagbe-bless ng bahay, madalas tinatawagan ako kasi may nararamdaman daw sa bahay. No? Yan ang madalas na connotation eh. Father, pa-bless. Bakit? May nararamdaman kami. Uy. Baka nga yung biyanan nandun. Okay. Pagpunta mo ng bahay na ganyan, Father, si Lola nagpapakita sa taas ng hagdan. Uy, si Lola raw. Lola mo nagpapakita sa hagdan. Oh, ilang taon na bang patay? Nasa mga 2 years na po eh. Oh, nagpapakita sa ibabaw ng hagdan? Opo eh. Okay. Natatandaan ko itong bahay mo ah. Bakit po, Father? Parang ako nag-bless nito. Opo, Father. 3 months ago, kayo po nag-bless nito. Kaya pala pamilya. 3 months ago, ako pala nag-bless nito. So, after 3 months, nagpapakita Lola mo? Opo. Matanong nga kita. Magkano ba yung stipend na binigay mo sa akin noon? Sabi nung 300 po. Good for 3 months lang talaga yun. Good for 3 months lang talaga yun. Bigyan mo ko ng 2 for 2 years, hindi magpapakita si Lola. But wait, there's more. May promo ako ngayon. Bigyan mo ko ng 5K. Igagapos ko na ang Lola mo. Joke lang yon sa mga naka-video.
Huwag niyong i-upload, ha? Okay. Pero no, kidding aside, mga kapatid, no? We bless the home kasi may nararamdaman. Pero meron ako isisiwalat na sikreto sa inyo, ha? Promise? Hindi niyo pagsasabi? Promise? Okay. Sure? Okay. Meron ako isisiwalat sa inyo. Alam niyo ba? Kaya ako sinasabi to para ikalat nyo. Di ba gano'n naman tayo? Huwag kang maingay, ha? Kaya kakalat yon. Okay. Ito ho ang totoo. Hindi po totoo na kapag may nararamdaman sa bahay, yung bahay nyo ang may problema. Ang may problema, salbahe yung mga nakatira. Salbahe, ayaw magpatawaran. Nakikiapid ang isa sa kanila. Baka may mga nagnanakaw. Baka sila'y naglalaitan. Baka laging galit ang mga nasa bahay. Kaya po, huwag niyo sabihing house blessing agad. Magbagong buhay yung mga nakatira. Kasi pag mababait yung mga nasa bahay, walang lugar ang diablo sa tahanan nyo. Take it from me. Okay? Kaya minsan, may sinundo, ito totoo, ito true story na to. Sinundo ako kasi daw may nararamdaman sa bahay. So pag sundo sa akin, pagdating namin sa bahay, bumaba yung nanay, yung sumundo sa akin, yung nanay, at nauna siya sa loob. Rinig na rinig ko galing sa labas. Pinagmumura niya yung mga kasambahay sapagkat wala pa raw yung pagkain at hindi pa nakabihis yung mga anak. From outside, I can hear her. Parang ayokong pumasok. Kasi sa loob-loob ko, sana yung diablo ang sumundo sa akin para palayasin yung may-ari. Mas salbahe. Gets nyo? No? Tsaka kahit anong holy water mo dyan, kung hindi magbabago, wala rin. Di ba ugali pa naman natin pag nagwiwisik na si Father? Father, dito pa. Father, dun pa. Father, ito pa, hindi pa basa. Oh. Father, ito nabasa na ba yun? Father, puntahan mo naman yun. Sabi ko, hindi pari gusto nito. Bumbero. Bumbero yata kailangan mo eh. Next time, magdadala ako dito ng bumbero talaga. Pasiritan mo. Okay? Now, tingnan nyo po mga palatandaan kung nakapasok ng demonyo sa bahay nyo. Baka kasi wala nang bigayan. Kaya yung una, tatandaan nyo, hiwalayan. That's one of the clearest signs that the devil has come in. There is already division. Iba pa yung nagtrabaho sa abroad para ang pamilya ay mapakain. Iba yun. Ayaw na magtabi sa kama. No? Sasabihin ni Mrs. sa kasambahay, alam mo, ang sir mo, ha? Ang sir mo na, nako, napapansin ko. Mukhang may iba na siya. At sasabihin ng kasambahay, si ate naman, pinagseselos ako. Mali. Iba ho yan. Hindi nila na-gets. Pangalawa, tinan nyo, baka mahiling magsisihan sa pagkakamali ng isang tao. Alam nyo ho ang palatandaan na ang dyablo ay wala sa bahay kapag may mga taong kaya pang umamin ng kanilang kamalian. People who know how to be accountable cannot be attacked by the devil. Kapag ang isang tao, siya ang may gawa, sasabihin, siya eh. Yan. Sabi ng Diyos, nung nakita si Adan, bakit mo kinain yung prutas na pinagbabawal ko? Sabi ni Adan, di ba? Binigay ng babae. Pumunta ang Diyos sa babae. Sino may sabi sa bigyan mo siya? Yung ahas eh. Ano?
wala nang accountability. Kaya hanggat merong tao sa bahay na kayang tumanggap ng kamalian at umako, may pag-asa pa ang bahay ninyo. Kaya nyo bang kayo yon? Kaya nyo ba kayo yon? Parang yun. Kasi di ba lagi may kasalanan asawa nyo? Di ba laging anak ninyo na makulit? Yan naman ang laman ng kumpisal natin madalas, di ba? Father, forgive me for I have sinned. My last confession was last month. My sins are, ang samaho ng asawa ko. Tsaka yung mga anak ko ang kukulit. Teka lang, wala pa siyang kasalanan sinasabi ha. Kaya ako pinipigil ko agad. Sister, kasalanan niyo po sabihin niyo, huwag kasalanan nila. Ay, Father, wala naman akong ginawang masama. Ay, lumayas ka sa harap ko. Wala ka pa lang kasalanan eh. Okay? Kaya ho yung kumampisal kayo, aminin nyo. Kaya ko hong magpakumpisal sa loob ng 1 oras ng 300 bata. Maniwala kayo. Kaya ko. 300 bata kahit 1 oras. Bakit? Kasi ang bata ganito mangumpisal. Nangurot, nanadyak, namingot, nagnakaw. Dire-diretso lang. Nangurot, namingot, nanadyak, nagnakaw. Ang matanda ganito. Yung 4, nako, ayoko niyan. Father, ako po ay nagalit. Ganito po kasi yun. Ikukwento pa. Kung by schedule, pwede tayo. Kasi may kasama ng counseling. No? Pero kung umpisa lang bayan, no? Try mo. Kung talaga accountable ka sa ginawa mo, enumerate mo lang. Tandaan mo, ang tunay na nagsisisi, walang ibang sinisisi. At ang umaamin ng kasalanan, hindi na nangangatwiran. Yan. Yun ang gawin niyo po hunan pag nangumpisal kayo. At mapapabilis tayo. Okay? Ano pa? Karahasan. Yan. Obviously. Yan nga ho ang pinag-aawayan ngayon, di ba? Di ba kaya ho ang former president nasa The Hague? Wala pa naman ho. Until proven guilty, he's innocent. Yeah. Ganun naman na lahat ng convicted. Pero tinan natin ang mga nangyari. Meron na bang nananakit? Baka nagkakasakitan na kayo. Baka nagkakapaluan na ng matindi. Father, gusto ko lang turuan. Turuan? Kailangan mo talagang paluin? Kailangan mo talagang saktan? Okay? Sip-sip ka. Baka tanda ito ng Diablo. Isa pa. Kasinungalingan. See? Ayaw na magsabi ng bata ng totoo. Tinatago na. May mga lihim na. Do you know what is the secret of marriage? I ask you again. Do you know what is the secret of marriage? The secret of marriage is a marriage without a secret. Ha? Kasi pag nagsimula na maglihiman ang mag-asawa, nako, iba na yan. The secret of marriage is a marriage without a secret. Kaya turuan niyo yung mga bata, no? Bigyan sila ng lakas ng loob na kapag sila'y nagsabi ng totoo, hindi naman sila masasaktan. Bagkus sila'y magiging kalugod-lugod pa sa inyo. Kaya lang naman ho, nagsisinungaling sila kasi alam nilang masasaktan sila eh. No? And finally, when there is disobedience, may pagsuway. Mga kapatid, ang kabaliktaran ng mga ito ay tanda rin ng ating pagbibigay ng pagmamahal, hati ng kawang gawa sa kapwa na magsisimula sa tahanan. Okay? Kaya ho, napakagandang tingnan. So ito yung preparasyon natin. Ngayon, bibilisan ko na. Okay. Wala po.
11:30 lang, oh. Gutom na ba kayo? Ha? Gutom na kayo? Para may oo ko naririnig eh. Sige po, kung gutom na po, lumayas na kayo. See. So in a nutshell, let me summarize first the season of Lent. Lent lang muna to, okay? To love more and more. That's what we discussed last time. The last one that we discussed. To eat less of your favorites. To nourish our soul with more prayer. And to thank the Lord always, because in Him we find everything. Okay? So that's the season of Lent. This is our preparation, no? Mahalin ang mga hindi mo kayang mahalin. Hirap maging Kristiyano, no? Sabi kasi ng Kristo, mahalin ang kaaway. Wow, grabe naman, Lord. Hirap talaga pag sinampal daw yung isang pisngi, iharap pa yung kabila. Wow, grabe ka na, Lord, ha? Tinde, no? Hirap maging Kristiyano, no? Kaya huwag na kayo magtaka kung bakit marami umaalis, kung bakit marami ayaw kay Lord. Kasi nga mahirap maging Kristiyano. Okay? Love your enemies. Alam nyo, good news na nga yun eh. Love your enemies. Sinabi naman niya, love. Hindi niya sinabi makipagbati. Kaya kahit inaaway ka, kahit hindi kayo nagpapansinan, mahalin mo, pagdasal mo. That's the way to love your enemy. Okay? Hirap maging Kristiyano. Tapos, pupunta ka sa charismatic. Ang buhay ng Kristiyano ay masaya. Kaya pala yung mga kumakanta, masayang tunay, hey, hey. Masayang tunay, hey, hey. Kasi naiisip na yun, hirap pala maging Kristiyano. Okay? A season that prepares us to receive and experience the mercy and compassion of God. Tandaan po ninyo, walang karapatang magdiwang ng Kwaresma ang hindi nangangailangan ng awa ng Diyos. Ulitin ko, walang karapatang magdiwang ng Kwaresma ang hindi nangangailangan ng awa ng Diyos. All of us need the mercy and compassion of God. That is why, kaya may Kwaresma, kasi naging makasalanan tayo. Di ba? Tama ba? Kaya nating aminin to ngayon, na nagkakamali tayo, makasalanan din tayo, sa harap ng Diyos, wala tayong pwede pagmalaki, kahit minsan sinisisi natin ang iba, sa kaibuturan ng iyong puso, alam mo pa rin, makasalanan ka. Amen? Kung ito ang katotohanan, ito pang isang maganda sa mangyayari. Ang Kwaresma ay para sabihin, makasalanan tayo. Pero yung darating na Semana Santa, sasabihin naman sa'yo, Diyos ay mapagmahal. Ganda ng pagkakadugtong ng lahat ng mangyayari. Ang Kwaresma napakahaba at sasabihin, hinahanda tayo, Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. At itong darating na Semana Santa, dadamhin ko ang iyong pagmamahal sa akin. Okay? So, ang simpleng hamon ng Semana Santa, tingnan nyo, gawin yung Santa yung Semana. Tama ba? Hamon ng Semana Santa, gawing Santa ang Semana. Ha? Paano yun? Oh, simple lang. Gawin daw Santa eh. E di magsisi. E di alalahanin ang ating kahinaan at ang kalakasan ng Diyos. Huwag palalampasin ang panahon ito nang hindi nagninilay sa ating mga tatanggaping biyaya, lalo tigit ngayong Jubilee year. No? Paminsan-minsan, lalo tigit sa Holy Thursday, magtanod tayo. Bibigyan tayo ng oras sa altar of repose para tayo ay makapagtanod. At syempre, yung patuloy nating pagsasakripisyo. At sa pamamagitan nito, ay magiging santa ang ating semana. No? And so, God's initiative to save mankind is at hand. Malapit na po ito. Sana nananabik tayong lahat.
April 13 po, simula na ng Holy Week. Passion Sunday na, Palm Sunday na, April 13. Malapit na. At dito mo mararamdaman yung initiative ng Diyos na tayo ay iligtas. Ang mapagligtas na gawain ng Diyos. No? Sisimulan to sa Paschal Triduum, Monday, Thursday, evening Mass of the Lord's Supper. Pupunta kayo dito, magmimisa, sasariwain ang sakramentong itinatag ni Jesus para sa ating lahat. Kung kailan ang tinapay magiging tunay na katawan at ang alak magiging tunay na dugo ni Jesus. Yung araw na yon na naganap sa huling hapunan ng Panginoon para sabihin sa atin, ito ang iniaalay ko sa inyo, ang aking katawan at dugo. Nagsisimba ba kayo tuwing Semana Santa? Abangan nyo po yung Holy Thursday Mass sa gabi. Punta po kayo dito. Isa lang yun. Aapaw dito. Sabay-sabay niyong sasariwain. Ay, katawan ni Kristo, dugo ni Kristo, inaalay niya sa akin. Kapatid, si Kristo hindi na natin nakikita ng pisikal kasi umakyat na siya sa langit. Pero nag-iwan siya ng sakramento para malaman mo, para mapaalalahanan ka, this is my body. At ibibigay sa'yo, tatanggapin mo. Okay? Marami na hong nagtalo-talo dito eh. Totoo bang katawan ni Kristo yan? Sabi ng kapatid natin sa ibang relihiyon, hindi naman eh, simbolo lang yan eh. Pero sabi ni Kristo, this is my body. Eh kanino ka maniniwala? Hindi kay Kristo. Sabi ni Kristo eh. Sabi ng Protestant, hindi raw. Teka lang, si Kristo nagsabi, sa kanya na lang ako maniniwala. Di ba? Sabi, this is my body. Okay? Tamo, paulit-ulit pa yan, no? The Eucharist, an experience of intimacy. The celebration of communion and intimacy. Sa araw na yon, dahil mahal na mahal ka ng Diyos, ipagdiriwang ang misa, muli kang yayakapin ng Panginoon sa Eucharistia. Tatanggapin mo siya. Kasabikan niyo yung araw na ulit yon. Na sa mismong araw, kung kailan niya tinatag, tatanggapin mo ang kanyang katawan. Ang sarap-sarap ng feeling. Kahit siya'y umalis na, tinatanggap mo pa rin. At kung talagang naniniwala ka, ano yung pinapasabi ng pare? Katawan ni Kristo, anong sagot? Ano ulit? Sumasagot ba kayo? Minsan hindi eh. Apat na letra, iisang salita, ayaw pang sabihin. Pero pag nakipagchismisan, uy, alam mo, si ganyan mo. Pag nakahawak ng mic, and did it my way. Pero katawan ni Kristo, lapang agad. Sabihin niyo sa amin, amen. Yeah. Natutunay kayong naniniwala. Intimacy. Di ba yan naman ang katawan ni Kristo? Yan naman ang pag-iibig, intimacy, holding hands, akbayan. Intimate kayo sa mga tao, sa asawa ninyo, sa anak nyo, sa barkada ninyo. Yan ang gusto ni Kristo. And you express it through your body. Yung katawan, ito ang expression ng intimacy. Pero wala na yung katawan ni Kristo. Kaya iniwanan niya tayo ng kanyang katawan para may intimacy tayo. At yan ang ating kakainin. Okay? The offering of the true body and blood of Jesus. Gusto ko lang pong i-rundown po ito. Sabi niya po, kasi nagtatalo na yung mga Hudyo eh. Sundan niyo to Nagtatalo na yung mga Hudyo, paano ipapakain yung kanyang katawan? Hindi naman totoo yan eh. Bibigyan niya sa atin yung laman niya, pati dugo, kadiri. Nagtatalo na yung mga Hudyo nun eh. Kasi ito lang yung tanging turo ni Kristo na nagtalo yung mga Hudyo. Yung ibang turo ni Kristo, hindi naman sila nagtalo eh. Like for example, I am the good shepherd. Wala naman nagreklamo eh.
Nung sinabi niya, I am the vine, you are the branches, wala rin nagreklamo. Pero nung sinabi niya, I am the bread of life, oy, teka lang. Hindi na matatanggap yan. Kakaanin ng ano mo? Alam niyo, pwede sana sabihin ni Kristo, o sige, para hindi kayo mag-away, babaguhin ko yung turo. Pero hindi niya binago. Bagkus anong sinabi niya? Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you do not have life within you. That's one. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. That's two. For my flesh is true food, and my blood is true drink. That's three. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. That's four. And so also the one who feeds on me will have life because of me. That's five. Ibig sabihin, I mean it. It's my body, it's my blood, times 5. Hindi ko babaguhin ang turo. Umalis kayo kung gusto nyo. Pero ito ang turo ko, na sino mang kumain ng aking laman, uminom ng aking dugo, may buhay. If you cannot accept it, take it or leave it. Anong nangyari sa storya? Nag-alisan yung mga tao. Tingnan nyo sa John 6. Mula nun daw, wala nang sumunod sa kanya. Yung mga alagad, tinanong niya, kayo, aalis din ba kayo? Sabi ni Pedro, kanino kami pupunta? Nasa iyong buhay na walang hanggan. Ay, salamat. Kaya kung hindi mo matanggap, huwag kang pupunta sa Holy Thursday. Sapagkat sasariwain ang sakramentong itinatag ni Kristo, tatanggapin mo ang kanyang katawan. Tunay na katawan. Okay? It's a remembrance of Jesus in the form of a meal, having true food and true drink. Kainan eh. Kaya ho talaga kung may nakaka-relate kay Kristo, tayong mga Pilipino yon, sapagkat mahilig tayong kumain. May binyag kumain, may namatay kumain, namatayan ng kuko kumain, graduate kumain, inordinahan kumain, nag-anibersaryo kumain, lahat na lang may kainan. Di ba? Kaya nung si Kristo sinabi niya, do this in memory of me. Hindi niya ginawang Zumba ang do this in memory of me. Hindi niya pinapila ang mga alagad, sila'y nag-Zumba at sinabi, do this in memory of me. Hindi niya sinabing, mag-apat-apat kayo dyan, magmadyong tayo, at ito ang gawin ninyo para alalahanin ako. Hindi. Ang ginawa niya, isang kainan. Sapagkat sa kainan, merong ugnayan. Kaya mga magulang dito, yan ang hamon naming mga pari. Pagsabay-sabayan niyo pa rin kumain ang inyong pamilya. Ha? Huwag kayong papatalo sa mga telenovela. Kaya hindi kayo nagsasabay-sabay dahil may mga pinapanood pa. Mamaya na ako kakain, meron pa akong pinapanood. Kukuha ng pagkain sa mesa, pupunta sa TV. Huwag niyong bahayaan yun. Sapagkat sa mesa, may ugnayan. Sa kainan, may ugnayan. If Family Rosary Crusade tells us, the family that prays together stays together, let me add it to, the family that eats together stays together. Sabi rin yan ni Cardinal Tagle. Kaya kumain kayo ng sabay. No? Mahirap kasabay sa kainan ang kaaway. Tandaan nyo yan. Ang lahat ng kumakain na sabay yung magkakabati lang. Nasubukan nyo naman kumain kasama kaaway nyo? Nakakapayat yun. Oh. Paano gusto mo pa ng kanin, nakatapat sa kanya, hindi mo maipaabot? O di diet ka na. Kung meron kayong kaibigang magkaaway, pakainin nyo na sabay, magbabati yan. Sapagkat sa kainan, may ugnayan. Kaya nga pag kumain kayo sa Jollibee, pinagdudugtong nyo yung mesa eh, no? Ayaw nyo nang hiwa-hiwalay eh. Kasi merong ugnayan. Okay? Okay. So patapos na ako, Holy Friday. Now, yung Good Friday po, the celebration of the Lord's Passion, veneration of the cross. Alam nyo, simple lang po ang gusto kong sabihin dito eh. Tinan nyo muna ito. The cross of Jesus is God's way of inviting each one of us to make the world less difficult for each other. What do you live for if not to make the world less difficult for each other?
Hindi tayo pabigat sa tao. No? May umako na nung bigat si Jesus. Huwag kang magiging pabigat sa kapwa. Kailangan pagaanin din natin ang buhay ng kapwa. Alam niyo po, sa summarize ko lang po yung Good Friday, no? Dito po, pupunta tayo, gugunitain natin na matay si Jesus, yung ating katubusan. Diba? Ang pinaka-analogy kong gusto rito, ganito. Kanina po, kasi po may activity rin kami sa San Mateo eh. Lenten recollection din po ng diocese namin. Pero nagpaalam po ako doon, kala ko hindi ako papayagan na maaga. So pumunta po ako dito habang sila nag-recollection doon. Alas 10 po yung ating recollection. Dumating po ako bago mag-9. Eh hindi pa ako kami nag-aalmusal. Pumunta po kami sa Pancake House kanina. Okay, kumain po kami doon. Sa kanan ko po, alam ko si Father nandun eh. Di ba po, no? Pari po yung nasa kanan ko. Nakasinamumukhaan ko siya. Okay? Binati naman ako ni Father. Pero hindi po niya siguro alam na pari kasi naka-jacket lang po ako. Okay? Tapos po, dahil ako po ay chismoso, lumapit na po yung waitress kay Father para sa bill. Tapos narinig ko, binayaran na nung mag-asawa yata sa likod ko yung kinain ni Father. Sa loob-loob ko, parang gusto ko sabihin sa kanyang pari, di nakuha. Binayaran na daw. Sabi ko, wow, pwede pala yun? Kanina lang po ito, kanina lang. Okay. Parang gusto ko sabihin, pari din po ako. Pero syempre hindi ko na ginawa yun. Okay. Tapos sabi ni Father, uuna na raw siya. Tapos po yung kanina, sabi nila, a-attend daw sila ng recollection ngayon. Nandito nga sila eh, nakikita ko sila. Pwede nyo pong iipit na lang sa lisensya mamaya, no? Okay. Pero bakit ko sinasabi ito? Because for me, this is Good Friday. Ano yun? Mga kapatid, something has been ruined in the world. Kasalanan. At dahil ang tao nagkasala, kailangan may magbayad. Kailangan may umako ng kaparusahan. Kailangan may magbata ng hirap. Kailangan may sumalo sa kasamaan ng tao. Hindi tayo yung sumalo, si Kristo. He paid the debt He never owed because we owed a debt we couldn't pay. Di natin kayang bayaran. Alam nyo, iba pa yung usapan na ikaw ay nakakain kasi libre. No. Mas masarap pakinggan, may bayad ito, pero iba ang nagbayad para sa'yo. Nagets mo yung pagkakaiba? Di ba? Paano ka nakakain? Eh, pinamimigay lang eh. Walang masyadong dating yon. Pero paano ka nakakain? Eh, may bayad yon. Merong ibang nagbayad. If it was free, then hindi masyadong mabigat ang saya. Pero dahil hindi libre, may nagbayad na iba, kaya napakaganda ng ating kinabukasan. Amen? Hindi natin kayang bayaran, pero si Kristo, inako na. Kaya po sa Good Friday, come back here. Remember what I said. At sana mapaalalahanan kayo
Ito yung pagbabayad na magaganap ngayon. Hindi ko kayang magbayad eh. Pero si Kristo ang umako. Nilapitan ka ng waiter. Magbabayad ka na sa kasalanan mo. Sabihin mo, tuturo mo si Jesus. Siya na po ang bahala. Di ba, sister, brother? Okay? And finally, mga kapatid, on this great silence, Black Saturday, He descended into hell. Para saan? Jesus' descent into hell is an assurance of God's promise to bring the just into His eternal communion. Malapit na ako matapos. Gugutom na rin ako eh. Okay? Ito ang ating pinakahuling paghahanda bago natin salubungin at bago natin marating ang sinasabi nating hantungan natin. Walang iba kundi ang Easter Sunday o ang linggo ng pagkabuhay. Kaya mga kapatid, merong recollection para pasabikin lang tayong lahat sa mga magaganap. Okay yan, meron kang pangako. Okay yan, may paghahanda ka. Nakikibaka tayo laban sa masama. Pero sana, bago magsimana Santa, kumbinsido ka na kailangan mo si Jesus dahil tayo ay makasalanan. Pagpasok ng Semana Santa, dadamhin ngayon natin ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa ating lahat na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, no? Yung Easter Vigil na yan is the mother of all vigils. The highest of all our celebrations. New life in Jesus Christ. The springtime of our faith. The springtime of our life. Tayo'y muling magiging mga bagong nilalang dahil sa pagkabuhay ng ating Panginoon. At yan ang ating kasasabikan ngayong Semana Santa. New life in Jesus is life that is in communion with God and with all His holy ones. Kaya mga kapatid, ito ay practice natin pagpunta natin ng langit. Sapagkat ito naman ang tunay nating hantungan sa lahat, ang langit na ating minimiti. Hindi man tayo magkita muli, ang dalangin ko'y magkita tayo muli sa langit. Sana wala nga absent. Magkikita ba tayo doon? Baka kayo pupunta. Sana kami ring mga pari, ha? Sana magkita-kita tayo ron. Sana isang araw nasa harap tayo ng Jesus na muling nabuhay na ating laging pinagdiriwang dito taon-taon. Kasali lahat, lahat kasali, walang maiiwan. Amen? And that in all things, God may be glorified. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. At ako po'y magpapasalamat sa inyo sa inyong pagpapaunlak sa imbitasyon ni Father Alan na kayo po ay makapagnilay sa umagang ito na tayo magkasama-sama. Biyaya po para sa akin, no? Kung sa tingin ninyo, kahit papaano at kahit konti, naging biyaya ang presensya ko sa inyo ngayong umaga, wala pa po yan sa biyayang alam ko natanggap ko dahil kayo'y kasama ko sa umagang ito. Palakpakan niyo ang bawat isa. Tol, naka-clerical ka na rin, ha? Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Palakpakan naman natin si Father Jeff. Tamang-tama, Father, na pagkatapos ng talk mo, ang susunod namin ay banal na misa. Oo, di ba? Na sila ay tatanggap sa katawan ng Panginoon na siya yung nagbayad. No? Kaya sigurado ko walang uuwi sa mga ito. Ano? Walang uuwi. Ito ang unang pagpapakita nila ng paghahanda ngayong Kwaresma.
na pagkatapos ng recollection, sisimba agad sila. Tama ba? Walang sumasagot. Kita nyo? Parang gutom na daw. Naku, fasting agad. Diyos ko, grabe. Talagang, so pagkatapos po nito, may misa tayo. Ha? So, tapikin mo nga yung katabi mo, uuwi ka. Ay, hindi. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, tatakas ka. Alam mo, pagkapahamak ng tao sa impyerno, ay problema din yan eh. So, dapat ipasa Diyos mo lahat. Sapagkat ang sabi ng Biblia,